Hello, hello mga kalayko. Isa pong mapagpalang araw ng Huwebes sa ating lahat. At nabungaran po ako ng isang post mula sa Facebook ng isang post ng aking namimiss ng ninang, ninang Emma. Nakatutuwa po kasi dahil it reminds me to do something important. Yun, yung makapag-consecrate po kay Mama Mary. At saktong-sakto ngayon po ay October 19, no? At meron pong iminumungkahi patungkol po dito sa Blessed Feast of Our Lady of Miracles Medal, which is sa November 27, no? Isang magandang panimula na tayo po ay mag-consecrate. Bakit ba kinakailangan natin na makapag-consecrate? O kaya ay magtalaga ng ating sarili sa pamamaraan na itinuturo of course ng ating simbahan. So narito naman po tayo bilang laiko upang gabayan po tayo kung papaano natin isinasagawang marapat yung ating mga devotion ayon mismo doon sa itinuturo, iminumungkahi sa atin ng ating simbahan. Kaya bago po yan, ay hayaan po ninyong bigyan ko po ang konting intro. Yan, no, 'di ba? Nakasingit din ang intro. So, bago tayo magsimula, nakatutuwa dahil sa aking pagsisikap po na makabawi. Sabihin na natin, gamitin na natin yung salitang makabawi. Dahil yun naman po ang totoo at hindi ko po i-deny yung katotohanan ito na mahaba-habang panahon o porsyento ng aking buhay na hindi po nagkaroon ng bahagi talaga sa aking paniniwala itong ang ating mahal na Inang Maria. But dahil sa biyaya, grasya ng ating Panginoon, hindi niya po hinahayaan na manatili tayo sa ganong kalagayang ignorante na walang alam dun sa napakahalagang bagay na dapat nating malaman. At ito ay patungkol po sa isang perpektong nilalang ng ating Diyos. Take note, nilalang na perpekto at ito ay sa katauhan ni Mama Mary. Kung ano ang plano ng Diyos, ano yung tinatawag na malaking partisipasyon ni Mama Mary patungkol sa ating salvation, sa ating kapanahunan kung tayo ay magkakaroon po ng tama at wastong pagkaunawa, pagkakilala kay Mama Mary ayon sa simbahan. At ang simbahan na ito na ang bawat turo'y hindi inilalayo sa turo ng mga apostol na siyang nakasulat doon sa Bibliang tangan-tangan ng bawat isang Kristiyano. Isipin po natin, paano ba o meron bang anumang samahan o kongregasyon na nagbibigay ng pamimintuho, pagkilala kay Mama Mary nang hindi iniugnay ang mga kaalaman nito patungkol sa Biblia? Kapag po kayo ay hindi nakabasa ng Biblia, walang Mama Mary kayong makikilala. Walang ibang magpapakilala sa ating Inang Maria kundi ito ay nabasa, narinig mula doon sa ipinahayag mula sa Biblia at doon sa mga tagapagturo, tagapagpaliwanag nung salita ng Diyos na nakapaloob sa Biblia ayon sa tamang konteksto nito. At alam naman natin, talagang kiniklaim po talaga natin na yung Katoliko, yung simbahang ito, yan po talagang nag-compile ng Bible. At ulit-ulitin ko, mula sa napakadami, sandamakmak na mga scriptures na yan, pinili po yan. Isineparate, kinanonize kung ano sa mga yon, yung tinatawag na kinasihan
kinasihan ng banal na espiritu. At yun ang siyang ipinaloob sa Bibliang ating gamit-gamit ngayon. Ngayon, kung ang Bibliang tong gamit-gamit natin ngayon na kung hindi ito binaklasan dun sa original na nakapaloob dito ayon sa pagkakompile ng aming Pope na inutusan upang mga siwa dito, dapat kung ano ang nasa isip ng simbahan, kung kaya't ang mga salitang naparirito nandoon ay hindi kayo lalayo dun sa pagkaunawa nito dahil sila na nga ang initially nagsabi. Eh di sana nagkaroon na rin ang iba ng sarili nilang pagkakanonize, no? Buti pa kung meron kayong ibang version. Oh, maniniwala pa ako. Oh, kumuha din kayo sa mga maraming scriptures na yon at bumuo kayo ng sariling version ninyo, pero hindi iyon yung Bibliang tangan-tangan ninyo, di ba? Kaya dahil ito ay pinagpasyahan ng simbahan na ito ang kinasihan, so ang lahat dapat na nakapaloob dito ay hindi po kailanman dapat pangasan ng sino paman upang ipaliwanag ito nang hindi sinasangguni ang may karapatang magpaliwanag nito, which is yung simbahan. Maliwanag po. So, yan po, kaya po natin nakilala na nag-iksi si Mama Mary, istorya ni Jesus, yung salvation, dahil po yan nabasa nyo sa Biblia. No? At dahil kaya, kung nabasa ninyo ang buhay ni Mama Mary, kayong kayo ng idea kung sino si Mama Mary, hindi kayo dapat lalagpas doon sa kung anong tinuturo doon. Dahil anumang bagay na lagpas doon sa pagkakaunawa po natin na hindi itinuturo ng simbahan, heresy po yan. Tanggapin po man natin o hindi. Kapag yan ay hindi ayon doon sa turo ng simbahan, heresy lang yan. Ayon lang yan sa inyong kuro-kuro palapalagay. O, hindi naman kayo kasi ang nag-compile nito, hindi kayo ang unang humatol na itong particular na salita ng Diyos na ito ay nararapat lamang na mailagay sa Bibliang ito dahil ito ay 100% talagang inspired by the Spirit, by the Holy Spirit, kinasihan. Kasi hindi naman yung Biblia na dumating ng buo na natagpuan at nahukay sa isang kuweba na buo na. Hindi po yan. Meron pong talagang itinalaga dyan kung bakit nabuo yan at ang pinakamalaking naging contribution para mabuo yan ay yung simbahan po, ng tunay na simbahan tinatag ng ating Panginoon. So ngayon, nagkaroon tayo ng idea about Mary. Yun. Ito yung pag-uusapan natin. Kinakailangan na tayong mga namimintuho, nagve-venerate, kumikilala, gumagalang, rumerespeto sa ating mahal na Inang Maria, dapat gawin natin ang pagkilala, pagrespeto sa ating Inang Maria nang hindi hihigit dun sa itinuturo ng simbahan. Kaya may tinatawag na proper consecration to Mama Mary. At ito yung mga bagay na gusto kong pag-usapan. Paumanhin dahil sapagkat ito'y biglaan lang, hindi po ako nakagawa nung PowerPoint para ma-display sa inyo. Sa akin lang naman po ay ito'y bahagi lang ng aking paghihikayat sa inyo na samantalahin natin yung pagkakataong ito na after this ay makapag fully consecrated tayo sa ating Inang Maria sapagkat yun lamang nakapag-consecrate sa kanya na acceptable to her at kay God of course, yun lamang yung siyang sakop sa tinatawag na mga promises niya sa anumang mga ginagamit nating sakramental. Kapag tayo ay hindi natin nauunawaan yung mga sakramental na ating ginagamit, yung mga imahe na ating ginagamit, kapag ating ginagamit yan na bahagi ng ating pananampalataya pero kulang ang ating kaalaman kung paano nag-exist yan, kung bakit nagkaroon yan, at kung ano ang mensahe ng ating Inang Maria patungkol dyan, kung meron kayong sarili na pagkaunawa dyan, hindi po yan ang tunay na gusto ni Mama Mary na ipaunawa sa lahat.
Kaya kung magkakaroon man sana kayo ng version at gagamitin natin yung sagradong imahe na mula sa simbahan, dapat hindi tayo lilihis sa tunay. O, yakapin natin ng buong buo yan. Hindi natin pwedeng yakapin ng image, hindi natin pwedeng yakapin yung medal, tapos may sarili kayong pangunawa. Gawa na lang kayo ng sariling medal ninyo. Gawa na lang kayo sariling image ninyo. Kung ihiwalay nyo lang yung inyong pangunawa doon sa tinuturo ng simbahan, sapagkat magiging pirata talaga kayo. O talagang magiging kaiba kayo. Iba eh. Diba? Kung kayo man kung sino man ang hindi nakaugnay sa pagpapaliwanag, na siyang ilalahad ko po sa inyong pahapyaw. No? Hindi po totally. At least magkaroon po tayo ng idea. Pero bago yan, gusto ko pong pasalamatan yung mga taong aking nakasalamuhan na sa aking sisikap na makabawi nga. Marami na po tayong mga nakilala, na-encounter. At sa biyaya ng ating Panginoon ay nagawa na po din natin na talagang makapagsuot hindi lang nung tinatawag sacramental ng itong miraculous medal. Ganon din yung tinatawag na ating brown scapular, dahil yan po ay sa grupo po, shout out dito sa Order of Discalced Carmelites. Yan yung mga ka-sister ko dyan na kabats ko. Shout out Sister Cheche Portuguese, Sister Cynthia Manalo, at yung mga kabats ko po dyan na sabay-sabay tayong naging member nito, confraternity of Discalced Carmelites. Yan po naman mga ilan sa mga ating mga ginagawa upang sabihin na natin ay mapagsumikapan natin na magaya yung virtues na pinapakita ni Mama Mary. Kaya nga po dahil si Mama Mary ang talagang perpekto, kung ninanais po natin na talagang makarating sa langit, yan po ang wag nating aalisin yung kaisipan na hindi pwede tayong maging perpekto. Kasi kung dinideserve po natin na tayo ay gusto nating mapunta sa langit, sa salvation, ano sabi ng ating Diyos? Be thy perfect, for your Father in heaven is perfect. Sa ibang salin, magpakabanal kayo sapagkat ang inyong Ama sa langit ay banal. Kung hindi po natin ma-imagine sa ating sarili at hindi natin matanggap na ilagay sa balintataw natin, na in-imagine natin, ako isang banal, ako isang saint. Kapag hindi matanggap ng ating sarili na nandun yung kalagayan natin, wag na po tayong umasa na tayo ay mapapabilang sa kaharian. Sapagkat una sa lahat, dapat i-desire natin ito. At hindi mag-uutos ang Diyos ng mga bagay na alam niya na hindi kayang sundin ng mga inuutosan niya. Sabi ng Diyos, be thy perfect. Alam po ninyo mga kapatid, ano po ba yung pagiging perfect? Yung walang bahid, pure, walang anumang dungis, kahit katiting, kahit ang linis-linis mo na, sa langit pure yan. Kaya, pag may kahit kapranggot na stain yan, hindi na pure yan, hindi na perfect yan. So, ganun katindi yung nire-required ng langit. Kaya nga sabi ni Father Cabading, isang exorcist priest, it only takes one unrepented grave sin para ikaw ay maswak sa impyerno. Isa lang. Isa lang na binaliwala mo, isa lang na inakala mo na hindi naunawaan na ng Diyos yan. Hindi ko na i-confess yan. Nakakaya sa pare. No? Alam na ng Diyos yan. Huwag po nating ilagay yung ating kaligtasan sa balag ng aalanganin dahil lang sa ating sariling pagkakaintindi. Binigyan tayo ng proseso ng ating Panginoon sa pamamagitan na kung paano tayo properly na makikipag-reconcile sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng Sacrament of Reconciliation, sa pamamagitan po ng pangungumpisal. Yun ang solusyon ng Diyos kung bakit kaya natin. Kaya po natin na maging perpekto. Habang atin pong laging isinasaalang-alang
ang kalagayan, status ng ating soul na manatili sa tinatawag na state of grace. Ano po ba yung state of grace? Ito yung kalagayan noong ang isang sanggol ay binautismuhan. Nung binautismuhan ng isang sanggol, yan po ay inalis na yung kasalanang minana nito. Oh? Kaya importante sa isang sanggol na wag natin patatagalin na hindi po yan ay mabinyagan upang malinis sa tinatawag na minanang sala. Totoo ba yan? Sanggol pa nga hindi pa nga, wala pa nga kamuwang-muwang, may kasalanan na. Bakit si Haring David po ba, hindi po ba nagmula yan sa sanggol? Lumaki na po ba yan? Pagkakita pa ba yan, hari na siya? Hindi ba nagmula pa siya sa sanggol? Pero sinabi niya minsan, bago pa ako isilang, makasalanan na ako. Yung mga kaisipan ng mga panahong ito, ng mga tao noon, alam nila ang kalagayan na bago pa isilang meron na itong naka-attach na kasalanan na dapat ay malinis. Ganon din yung idea sa mga tinatawag na bakit kinakailangan natin malinis ang ating generational line, no? Yung ating mga pagkakasala ng ating mga ninuno kasi nakakapit din sa atin yan. Parang yun ang idea nun. Kaya kapag bininyagan ng sanggol, yan po ay candidate na. Yan ay subject na. Yan po ay nasa pangangalaga na ng Diyos, nasa kanyang kamay na. At yun ang umpisa ng labanan. Yan ang umpisa ng inilagay mo o iniligay ng ninong at ninang ng mga magulang ang isang sanggol doon sa inalis doon sa hanay ng dyablo at nilagay na doon sa hanay ng kaharian ng Diyos. And therefore, meron na pong purpose ang dyablo, kinakailangan maagaw yan. No? Kaya may minanang sala sa pamagitan ng confession at kapag ang sanggol na ito ay sinasabi na nasa state of grace, kung ang sanggol na ito ay lalakit, mapapanatili ang kanyang kalagayan mula sa state of grace na ito, ay panigurado. Walang pag-aalinlangan na atin na masasabi na ito ay santo. Ito ay banal. Ngayon tayo, nagkakasala. Ako, makasalanan Mas makasalanan pa nga ako sa inyo Hindi ko mo tayo ay nagsisikap na mag-share ng mga bagay na ating natutunan dahil ayoko namang ipagdamot. Nemo that could not have it. I cannot give what I don't have. But our God is talagang kung magkaloob po yan ay talagang higit sa sapat. Kaya naman hayaan po ninyo na sa pamamagitan nito ay magkaroon ng patas na pagkakataon ang simbahang Katoliko na maabot kayo ng ilihitimong aral mula sa simbahang Katoliko na matagal ng panahon na maaari po nating pinagdamutan ang ating sarili na makaunawa nun, and therefore yung ating salvation ay walang makapagbibigay assurance. It is only Jesus Christ yung makapagbibigay ng assurance at siya rin na nagbibigay kung paano tayo ay maliligtas. Kung paano tayo ay maliligtas, nag-institute siya ng mga pamamaraan. At isa na nga po dito, yung pinaka-importanting bagay, yung kumpisal. Naalala ko, yun yung last topic namin Shout out sa mga lay minister na mga kapatid natin dyan, Brother Max, at yung mga teacher natin dyan sa catechism, no? Napakagagandang magpahayag at nakaka-refresh o shout out. Yun, kumpisal po, ma'am. Tama po ba? Kumpisal yung ating isa sa tinalakay at napakahalaga po talaga ng pangungumpisal. Kung hindi po tayo makakapag-reconcile, hindi po natin ma-maintain yung ating sarili sa state of grace. Maliban na tayo ay nakapaloob sa estado ng grasya ng Panginoon, anumang ating ginagawang mga kabutihan ay hindi po magkakaroon ng epekto doon sa ating destinasyong hinahangad. Bakit? Kung mayroong kasalanan na siyang nagiging hadlang, paano magiging counted yan? So kinakailangan si Jesus mismo. Si Jesus mismo ang nagturo sa atin, ganito kayo dapat. Ito ang dapat na pamamaraan na gusto ko na gawin ninyo
para kayo ay mapatawad. Halimbawa, ito na, halimbawa, magulang ako, meron akong mga anak, nagkasala sa akin. Siyempre, gusto ng mga anak ko na makipagkasundo sa akin. Gagawa yan ng bagay na makapagbibigay kuluguran sa akin. Maaring maghugas ng plato yan, maaring magwalis yan, para matuwa ako at sabihin ko, sige anak, basta huwag mo nang uulitin yung ginawa mo ha. Pero hindi yun ang gusto ko eh. Gusto ko masahe. Masahin mo likod ko. Pag minasahin mo likod ko, talagang matutuwa ako. Kasi ito yung pamamaraan na pagpapahayag. Pag minasahin mo likod ko, ibig sabihin humingi ka ng tawad. Ganon din ang Diyos. Wag natin ilagay ang Diyos ikahon dun sa ating sariling pamantayan at sabihin natin sa Diyos, Panginoon, sapagkat itong ginagawa ko, itong patira-tira pa ako, itong pakanta pa concert ko, itong padi-padi pa ako, itong palatin-latin ko, dapat dito malugod ka. Kapag ginagawa ko ito, dapat binapatawad mo na ako. Ito yung ibig kong sabihin. Hindi po ganun eh. Panginoon, pag ako nagpatira pa, lumuha ako at nakadipa at direkta akong nakikipag-usap sa iyo. Alam mo na yun. Alam mo na yung nasa damdamin ko. Di ba? Kaso nagturo ang Diyos eh. Kaya nga nag-establish ang Panginoon ng simbahan para dito tayo mapanuto. Hindi naman nagbabago ang Diyos eh. Yung kanyang style, sabihin na natin style para maintindihan natin. Ang style ng Diyos nung araw, nung nagkasala ang tao, hindi ba? Nung inalis ng Diyos mula sa kuko ng pagmamalupit ang kanyang hinirang na bansa o yung Israel dun sa kuko ng Agila. Agila tuloy. Kuko nung Ehipto, at itinawid sa dagat na pula, pinangakuan ng Diyos, di ba? Tandaan ninyo ito, para itong event na ito maging memorable sa inyo, isa-celebrate nyo ito. Yan. At mula doon ay ibinaba ng Diyos ang mga panuntunan doon sa kanyang bayan para maging kalugod-lugod yung mga taong sumusunod sa kanya. Pero kapag nagkaroon sila ng ibang version, ay nako, hindi magiging kalugod-lugod. So ano yun? Halimbawa, doon sa usapin ng paano ba ako patatawarin ng Diyos, may mga napakadaming batas po niyan. Equivalent doon sa anumang kasalanan na dapat mong gawin. Kapag hindi mo ginawa na eksakto yan, kapag sinabi ng Diyos dapat ito ang ialay mo, mag-alay ka ng pinatabang guya, yung walang kapintasan, ialay mo to, ganon. Pero kung iba yung naalay mo, iba yung pamamaraan mo, hindi valid. Ganon din po yon. Kaya anumang ating pananalangin, wala kang mapanghahawakan na talagang pinatawad ka ng Diyos. Kasi hindi mo binibigyan ng pagtanggap na yung ihinirang ng Diyos upang i-execute yung pagpapatawad, yung kanilang isagawa in His behalf. Merong iniwan at yun yung mga apostol. Kaya ikaw, Pedro, sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. At anong sinabi pa doon, di ba? Ang anuman ng inyong patawarin ay pinatawad na nga sa langit. Anumang buklurin ninyo, authority, mga kapatid, mga kalay ko. So, kung ikaw, sarili mo, hindi ka mataas ang kalooban mo, ayaw mong gumalang sa authority dahil tinitingnan mo ang mga pare, ang mga lingkod ng Diyos bilang makasalanan din at bakit ho ako hihingi ng tawad sa kanya, makasalanan din siya. Hindi ka kasi marunong tumingin ng authority. Yung isang pulis na kawatan, yung isang pulis na mangungurakot, yung isang pulis na halimbawa buwaya, pag tinawag ka driver ka, pinara ka sa isa habang ikaw nagmamaneho, hindi ka ba hihinto? Hindi ko hinto niya, buhaya yan eh. Kurakot yan eh. Hihinto ka. Bakit? Marunong kang gumalang sa authority. Hindi yung tao, kundi yung uniforme na sumasagisag ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Mga kapulisan, no? Authority. Kaya ano yung pinupunla sa atin ng kalaban para hindi po tayo kumilala ng authority? Kataasan ng loob. Yan. Pride. Kita nyo, kilos ng demonyo.
Ngayon ba tayo napunta doon? Yan, tayo kay Mama Mary. Yan, i-consecrate po kasi natin. Meron kasing proper. Yun ang gusto kong ipunto. Kung nais natin na maging tunay na deboto kay Mama Mary, paloob tayo doon sa hinihingi nung mga requirements noon upang maging legit yung iyong pagiging deboto. Halimbawa, itong celebrate natin, Miraculous Medal, dapat naintindihan po natin yan. At yan ang ating pag-aaralan, pansamantagal. Ano lang, pahapyaw lang, no? So muli, shout out doon sa aking mga ninang nga pala, no? Na walang sawa na nagtsatsaga na ako ay panatilihin na hindi aantok-antok sa buhay pagpapanalangin. Kundi dito sa tatlong Maria kong ninang ito. Sister Emma Gundran, Sister Janet Yosomi, at si Ninang Carol, yan. Mas may humahabol pa, yan, yung makulit na, sayang di ko naging ninang, no? Sister Lizelle, yan. Yan naman ang talagang tutulungan ka para hilahin ka doon sa Blessed Sacrament at doon mo ihiyak, doon mo ihagulgol lahat ng mga hinaing mo, lahat ng mga saloobin mo sa Diyos. I-treat mo yung anghel mo na nauuhaw sa presensya ng Diyos, na hindi naman makakapunta doon dahil hindi ka iiwan, dahil faithful angel siya. Pero kung pumunta ka doon, yan, i-treat natin siya sa presence ni God sa pamamagitan ng Blessed Sacrament. Yan, Sister Lizelle, no? And now, ating pag-usapan itong the medal, Miraculous Medal. Lagi natin suot-suot to, di ba? Marami tayong ganyan eh. Marami sa Quiapo niyan, marami sa tabi-tabi niyan, eh, no? Pero pag nagsuot ka ba nito, sapat na yon. Yan. Kung hindi natin lubos na uunawaan ang diwa at kung bakit, ang rason, importante, kung bakit nag-exist ang medal nito. So, papyawan natin, no? The Medal of Immaculate Conception. Yan. Ang tawag po actually dito, ulitin ko ito po ay Medal of Immaculate Conception. At lately, dahil nga sa medal na ito, nagkaroon ito ng blessing na kung saan ang mga devotee, mga faithful na sumusunod doon sa hinihinging pagtalima sa medal na ito ay nakaranas ng iba't ibang mga himala. Kaya mas naging natandaan ng bawat mananampalataya na ito ay Miraculous Medal. Yan po. Pero ang tunay po niyan ay Medal of Immaculate Conception. Pinapakita sa medal na ito na dapat kung suot-suot mo ang medal na ito ay naniniwala ka na si Mama Mary ay ipinaglihi na walang sala. Pag suot mo to, dinedeclare mo, si Mama Mary ay ipinaglihi. Si Mama Mary ay inianak. Si Mama Mary ay tao. Si Mama Mary ay may magulang. Si Mama Mary ay hindi mula sa ampon at hindi mula sa mahirap na mga magulang, no? Si Mama Mary ay mula sa biyayang ibinigay ng Diyos sa kanilang mga magulang na si Saint Anne at Saint Joaquin. Pinaglihi siya. Doon pa lang sa pagkakalihi niya, Immaculate Conception na siya. At ito ang sagisag na kung saan ay pinatutunayan na kapag nakikita nito, gusto ni Mama Mary, alalahanin mo, nilikha lang ako. Hindi ako God. Ako'y inilikha. Immaculate Conception. Ako popularly known as Miraculous Medal. It is unique among all medals. So, the Blessed Virgin gave it to Catherine Laborde. Kailan? November 27, 1830. 1830, yan. Tuloy natin, The apparition appeared in the Mother House of Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul and Saint Louis de Marillac. Nangyari po ito doon sa sa chapel o sa simbahan, simbahan Katoliko. Diba? Doon minarapat lagi ni Mama Mary na mag-appear. So sana nandun din yung ating laging
pagkilala doon sa simbahan na talagang tinutulungan ni Mama Mary si Jesus Christ na ma-maintain yung kanyang pinaghirapang simbahan. So, doon siya nagpapakilala. Kung si Mama Mary ay marunong kumilala doon sa simbahang founded ng kanyang anak, sino tayo para i-deny, para talikuran, para umalis sa simbahan? Look, nung si Mama Mary ay hindi pa in-establish ni Jesus Christ, yung bagong tipan, sila ay nagpapasakop sa reliyon ng Judaism. Kaya even si Jesus Christ ay pumapasok doon sa simbahang yon dahil sa tatay niya yun, kay Yahweh yon. At doon nga siya nakakapagbasa ng mga scriptures. Nakita nyo yung pagpapakumbaba at pagpapasailalim ni Mama Mary? Hindi siya nagsasabi, hindi, anak ko si Jesus Christ, dapat hindi na ako nagsisimba dyan sa Judaism. Dahil alam ko yung dinadala ko God, Panginoon. So, dapat tayo ako ng simbahan ko. Hindi, nagpapasakop siya sa reliyon ng Judaism. At nang in-establish na ni Jesus Christ, yung simbahan na itinatag niya, yung sinabi niya ito na yung bago't lumang tipan, at nung nagkaroon na ng Pentecost, yun na, doon na nagsimula yung simbahan at lahat ng nananampalataya doon sa ating Panginoon ay dapat na may pagkilala sa simbahan. So even sa ating kapanahunan, kailan to? 1830. 1830 lang to. Si Mama Mary nagkaroon ng legit apparition. And speaking of apparition, kung nais po natin talaga na maniwala sa isang lehitimong apparition, huwag tayong matatakot dahil ang lahat ng apparition na may kinalaman sa pananampalataya dapat isubmit natin na ipasuri doon sa lehitimong investigate, magsuri. Dahil yan ang may authority na sabihin kung ito ay legit o hindi. Kung hindi, kung may takot kayo, manatili na lang kayo sa takot at huwag niyong sabihing legit yan. Dahil hindi kayo pumapasok sa tamang proseso. Ang Diyos na kinikilala natin is God of order. Kaya nga ang lahat ay naka-organize yan. Kaya maging sa hindi lahat ng apparition totoo. Yan po ang napakalaking peligro po dyan. At ito, legit po ito. At ang apparition po na ipinapahintulot ng Diyos ay always concerning to the salvation of mankind. Hindi po pwede yang na mag-appear si Mama Mary para sa isang particular na event, na isang tao o na isang grupo na para doon lang sa kanilang samahan. Hindi po, hindi ganun. Laging ninanasa ng Diyos na hanggat maaari mapadali, mapabilis ang pagdami ng mga tao na siyang maaakay tungo sa salvation. So, ito po ay si Mama Mary ay nagpakita kay Catherine Laborde. Catherine saw Our Lady standing on a globe with dazzling rays of light streaming from her outstretched hands. Yan, outstretched yan. Nakaganyan. Framing the figure was the inscription. Napakahalaga. Hindi yung outstretched hand. Yan. Mga iba doon lang nakapokus dahil doon sa hands na yon may mga rays. And according doon sa pagpapaliwanag ng medal, yung rays yan, grace ng God yan. Kaya lang may mga space yan, may mga rays na dapat tinanggap natin pero hindi natin natatanggap. Doon tayo nakapokus Pero may gustong pokusan si Mama Mary. Kaya nga kung ang isang profesor, ang isang tagapagturo, upang masigurado niya ang kanyang estudyante na matatandaan at mabigyan ng emphasis, mabigyan ng diin kung ano yung gusto niyang higit sa lahat na maunawaan at maintindihan, sasabihin niya, take note. Sulat mo to, baka malimutan mo. Sa misis ko, pag inuutusan ako pag parang alam niyang naghahang ako, sulat mo, sulat ko. Dahil importante, pag nalimutan mo yan, nalimutan mo. Diba? Si Mama Mary ganun din. At ito,
doon sa apparition yon upang hindi malimutan. Ito yung mensahe. At sana hindi tayo maligaw sa pagkaunawa at hindi tayo humiwalay. Kung hindi, hindi tayo nakapaloob sa promises ng medal na sinusuot natin. Ito po nakalagay. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. O Mary, conceived. Siya'y ipinanganak na walang kasalanan, and yung tatlong syllable na words na yon, pray for us, yun ang importante. Yun ang ninanasa ni Mama Mary na maunawaan natin na siya bilang ina ay patuloy niyang ninanasa ng kanyang mga anak ay matutong kilalanin siya ayon doon sa gusto at tamang pagkakilala sa kanya, na ako'y katulong ninyo na nananalangin. At bilang tagapagpanalangin, meron tayong dinudulugang Diyos. Diba? Kaya nga napakahalaga eh. Pray for us. Hingin nyo sa akin na maging importante na makasama ako doon sa panalangin nyo. Na without my prayers, yung prayer ninyo ay hindi ganon ka-certain na makararating sa aking anak. Kaya ito napakahalaga. I-include nyo ko doon sa anumang mga petition nyo, sa anumang mga gusto ninyo, supplication ninyo, intention ng inyong panalangin, include nyo. Nakahanda ako bilang nanay. Idulog nyo sa akin. Yun ang role ni Mama Mary sa atin. Bilang siya ay Queen of Heaven and Earth, at bilang Queen doon sa kaharian ng kanyang anak, ito ay nakalinya doon sa kaharian ng pagkakilala noon ng Davidic Kingdom. Muli, papaalam ko po sa inyo, what is it in the Davidic Kingdom? Sa Davidic Kingdom, meron pong tinatawag na reyna. At ang reyna hindi po nahulugan na dapat ay asawa. Ang reyna ay isang mother queen. Jesus in a Davidic Kingdom, siya ay hari, and Mary is the queen. Ano ang purpose ni Mama Mary? Upang ang lahat ng mga kahilingan ng nasasakupang nakakapaloob doon sa kanyang kaharian ng kanyang anak, ay maipagbigay alam sa kanya. At sa pamamagitan nito ay mai-address niya sa ating Panginoon. Just like on the first miracle at Cana, nung kung saan ay ang unang milagro na ipinamalas ng ating Panginoon, bagamat hindi pa time. Now, lady, sabi niya, what is it to me? Hindi pa niya time. Pero dahil siya ni Mama Mary, sundin niyo yung anong sinasabi niya. At yung tubig ay naging isang napakasarap na alak. Bakit? Because namagitan si Mama Mary. Dahil si Mama Mary, ganun ang importante sa Davidic Kingdom, ganun ang purpose ng Queen. Ngayon, kung hindi po natin alam kung paano makikipag-ugnayan si Mama Mary at i-address natin sila bilang doon sa sarili nating pagkaunawa, tayo po ay nakahalihis doon sa tinuturo ng simbahan. Kaya ito, nagpre-present si Mama Mary. Kailangan nyo ko. Adjes sumper Mariam, through Mary to Jesus. Yun ang kahulugan po niyan. Kaya pray for us. Yan po lagi nating dinadalangin. Kaya kasama sa prayer ng Holy Rosary, lagi po yan, pray for us. Huwag natin iibahin. Doon sa litany na ilang century niya nabuo yan, huwag natin iibahin. Pray for us. At lagi po yan ay isinasalarawan na kung ano ba itong Holy Rosary na bigay mismo ni Mama Mary sa atin, iyan po ay weapon. At dahil yan pong weapon, ramdam na ramdam ng kalaban po yan kung gaano ito ka-epektibo sa kanila. Marami nagpapatotoo ayon doon sa mga nakaranas na ma-exercise, na yung mga devil na ito ay sakit sa ulo talaga, yung Hail Mary na yan. Masyado na Hail Mary na yan, sobrang masakit sa ulo ko na yan. Mekis na yan, Hail Mary na yan, masakit na talaga. Yan, 'di ba? Bakit parang bumobomba sa aking sa ulo ko yan. Kaya wag na paano ba maaalis yung Hail Mary niyan? Palitan natin. Ibahin natin ang dasal.
Mag-imbento tayo ng broken Latin. Latin-Latin na hindi naintindihan, na hindi naunawaan. Para kahit akala nila, seemingly nagdadasal sila ng tamang rosary. Paaya-ayahay lang, Devil. Sige lang, okay lang. Ano ba request ninyo? Go ahead. Huwag nyo lang ipagdadasal yung tamang rosaryo na siyang weapon. Kapag pinagdasal mo yan, talagang darating ang stage na ako ay pipiglas. Yun ang tinatawag na retaliation. Kaya wag hong ipagpalagay ng mga tao na nagko-crossover from pagan beliefs doon sa mga cultic beliefs at sila ay magbabalik simbahan. Wag nilang ipagpalagay na ang mga retaliation ay hindi pangkaraniwang bagay na pangyayari. Yan po ay normal. Pero since tayo nga ay nasa spiritual battle, lahat naman tayo ay dumadanas ng ganitong kalagayan. Makikipaglaban ka na rin lang, makipaglaban ka na sa tama. Kaysa mabuhay ka ng ayahay, tapos sa bandang huli ay masingil tayo sapagkat hindi tayo nasa tama. Whatever, Mama Mary, pleases, the God pleases, kung ano man ang maging bunga ng ating pagtalima doon sa katotohanan, so be it. Ang mahalaga yung salvation po natin. Ma-assure po natin. Bakit? Mabuhay man tayong 8 years, 100 years, sandali lang yan. Doon sa walang hanggan nakalalagyan ng ating kaluluwa, doon sa kapahamakan. Kung hindi natin sasamantalahin ang bawat pagkakataong meron tayo sa ating buhay na ipagtanggol at manatili doon sa tamang aral ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? So yan po yan. Pray for us who have recourse to it. Sabi dito, Mary then spoke to Catherine. Ano sabi ni Mama Mary? Have a medal struck upon this model. Those who wear it will receive great graces, especially if they wear it around their neck. Pangako ni Mama Mary, great graces. Great graces ayon doon sa kung ano yung graces kay Mama Mary. Graces of salvation, graces of assurance, graces of protection under the mantle of her care and love. Yan ang mga proteksyon pangako ni Mama Mary kung tatalima ka doon sa ginugusto niyang mensahe. Di ba? Dahil kapag sinusuot mo yan, dinedeclare mo, ako'y kay Mama Mary. Parang si Elvis Presley. Won't you ring at around your neck and tell the world I'm yours by heck, and let them see your love for me, and let them see by the ring around your neck. Palpak nga lang, di ba? Ring tapos around your neck. Yung ibig sabihin, habang sinusuot mo nun, dinedeclare mo na ikaw ay pag-aari. Kay Elvis Presley, pag sinuot mo yan, pag-aari ka niya. Ganon kay Mama Mary, pag sinuot natin ng brown scapular, ako ay kay Mama Mary. Property ako ni Mama Mary. Hindi hayaan ni Mama Mary na ako may magkasala sa kahuli-huli ng pagkakataon na hindi ko tatanggapin ang huling sakramento. Hindi papayag si Mama Mary. I consecrate my life to Mama Mary. Ganon din sa miraculous medal. Kapag suot-suot mo yan, sabi, wear it with proud. Wearing it, mamaya, kung paano natin suot, with confident. Yan. Slow, no? Wear it with confident. Alam mo, confident ka dahil alam mo yung mensahe, alam mo. Alam mo na naunawaan mo kung ano yung gusto ni Mama Mary. Kaya confidently, ako nagsusot nito, alam ko, naintindihan ko, nauunawaan ko kung ano ibig sabihin ni Mama Mary dito. Kaya I confidently wear it dahil unang-una ito ay binahagi sa mga Katoliko para i-spread ang aral na ito. Kaya I know meron akong karapatan na isuot ito dahil naintindihan ko Mama Mary want me to pray with her. Pray for us. O Mary conceived without original sin, pray for us who have recourse to thee. Kaya yan ang napakahalaga nang tayo ay tinatalaga natin ang ating sarili sa Kanya. Consecration to Mama Mary. Why? Because sa salvation, ang kanyang role pagdating ng araw, siya yung tatapak sa ulunan ng ulupong na ahas na yan. Kaya kapag nag-Hail Mary tayo, pag sinasabi natin, blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus, yan ay katuparan na tayo ay bahagi ng salita ng Diyos sa kanyang Magnificat, na kanyang sinabi,
From now on, all generations will call me blessed. Mula sa araw na ito, lahat ng henerasyon, pinipredict ko, hindi lang sa araw nito, sa mga darating pang henerasyon, lahat ng tatawag sa akin blessed. At yung katuparan niyon ay natutupad sa lahat ng mga tumatanggap kay Mama Mary na siya ay blessed. Being blessed. There's someone who is higher than her. Mayroong Diyos na nagpapala sa kanya na nagtuturing sa siya ay bukod na pinagpala. Na? Full of grace. Hail Mary. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Every time na sinasabi natin yan, Hail Mary, Hail Mary, Hail Mary, full of grace. Ang sakit sa ano yan, sa pandinig ng dyablo. Dahil parang sinasabi mo sa devil, alam ko na, wag mo kong stylean, style mo bulok, talo ka ni. Ha? Huwag mo kong pepiki-pikiin, hindi na spekto sa akin yung mga bagay na yan. Pagaling-pagaling, paganyan-paganyan, wala na, talo ka. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. O, pag sinasabi, alam nito ang kalagayan niya bilang Kristiyano na siya ay under the mantle of Our Lady, kaya masakit. Ya? Hail Mary, full of grace. Diba? Katuparan ka. Gusto mo na maging kasama ka ng katuparan? Ituring natin si Mama Mary na blessed. Kaya huwag tayong manghinawa sa panalangin ito. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you. Blessed are you. Blessed are you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Every time na dinedeclare natin na walang pag-aalinlangan, si Mama Mary pinagpala. Si Mama Mary ay may nagpapala. Si Mama Mary bukod na pinagpala, dinedeclare natin na may nagpapalang Diyos, and it is the real na dapat nating maunawaan. He's a blessed. Kaya nga, Blessed Mary, Blessed Virgin, yan ang tawag natin sa Kanya. Tuloy po natin. The vision then rotated, showing yung reverse side of the medal. The letter M, surrounded by a cross with a bar at its base. Below this monogram, the Sacred Heart of Jesus crowned with thorns, and the Immaculate Heart of Mary pierced with a sword. So, very powerful stuff, no? Very powerful. Nandun yung ni Mama Mary, galing gumawa ng logo ni God, no? Ni Mama Mary, crowned with thorns. Yan. Si Jesus, yung kanyang puso ay napapaligiran ng tinik, at yung Immaculate Heart of Mary nasasaksakan ng pag nakikita mo yan, dapat na lagi ko palang naiinsulto si Jesus. Hindi pala naalis yung tinik niya sa ulo, napunta sa puso, mas masakit. Bakit? Kasi hindi ko siya kinikilala. Kasi dinideny ko yung kanyang charts. Yan. Kasi hindi ako naniniwala doon sa authority binigay ni Jesus doon sa 12 apostle. Hindi ako naniniwala sa apostolic succession. Naniniwala ako sa mga apparition na hindi napatunayan sa simbahan. Naniniwala ako sa mga engkanto. Naniniwala ako sa mga mga kung ano-ano pang mga kadwendihan yan. Hindi ako naniniwala sa guardian angel na pinigay sa atin ni God Almighty. Ang sakit sa puso ng ating Panginoon yan. Kaya si Mama Mary, wag mo nang pahintulot pa, wag nyo nang saktan pa. My son is already offended. Kaya eto, regalo ko sa iyo, rosary. Manalangin kayo para maibsan yung sakit. Nire-remind ko, nagre-reflect dito. Ganito ko isinasalarawan yung puso ng aking anak. Nakalagay yung thorn sa kanyang puso, nasasaktan siya. Kasi binabaliwala yung kanyang paghihirap. Naniniwala sa mga heresy. At ako din naman, parang balaraw na tumutusok sa puso ko. Yung sorrowful na naranasan ko doon sa proseso ng kaligtasan, nakatarak pa rin sa akin. Kasi nga, dahil sa kataasan ng loob ng mga tao. Pero may pag-asa pa rin. Mahal kasi tayo ni Jesus. Eto, may mga binibigay sa atin. Now, today, millions of Catholics show their love of Christ by honoring His mother.
the Blessed Virgin Mary by wearing this medal. Yun ang sinasabi ko. Parang si Elvis Presley nga. Won't you worry, Mary, I'll around your neck. To tell the world, I'm yours by heck. Ito naman si Mama Mary, kapag sinusuot mo to, dinedeclare mo sa buong mundo na ako ay ino-honor mo. Honoring means to completely submit yourself doon sa turo ni Mama Mary. Doon sa gusto ni Mama Mary na pag-unawa natin. Ako na nagsasabi, tagapagmagitan ako. Ako yung reyna na tagapamagitan nyo. May Diyos tayo. Di ba? May Panginoon tayo na ang aking anak. You see? Now, what are the rules ngayon? Gusto natin na may padama kay Mama Mary. Susuot ko to, Mama Mary. Okay na ba yun? Bibili ako sa Quiapo, bibili ako sa mga Muslim. Suot ko to. Mama Mary, I love you. Tama na ba yon? Hindi. Tingnan natin. Meron pong may mga gagawin po tayo. Sabi ko nga, ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. May mga instruction yan. The same manner sa kung paano tayo susunod sa Kanya, lagi tayo nakapaloob dun sa instruction. Kahit ang tali-talino natin, kahit alam pa natin ang lahat ng bagay, kung mali ang pagsunod natin sa instruction, failed tayo. Maraming ganyan sa examination. Ha? Alam yung tama, alam yung mga sasagot. Yung pala, ang sabi is salungguhitan ang hindi tamang sagot. Sinalungguhitan mo yung tamang sagot. 'Di ba? Makinig sa instruction. 'Yun ang importante. Bakit? Nasa instruction, doon masusukat ang ating pagiging obedience. At ang obedience ay greater than sacrifice. Now, what are the rules of wearing the Miracles Medal? Mary then spoke of the medal this word: all who wear it will receive great graces. They should wear it around the neck. They should. Hindi natin initially dapat ganon. Kung gusto natin, hindi natin isusuot dito, ilalagay sa sing-sing. Basta dun tayo. Kung gusto natin yon, they should wear it around your neck. Di ba? Napakalinaw. Graces will abound for persons who wear it with confidence. Yung sinasabi ko, magiging confidence ka lang kapag alam mo yung ibig sabihin niya mismo at hindi nakasalalay ito sa sarili nating pangunawa. Pag hindi ito sa sarili nating pangunawa at mataon na mayroong taong nakakaunawa niya at itanong tayo, baka hindi natin alam, isagot natin kung ano ibig sabihin ng stars na yan, kung ano ibig sabihin ng pray for us na yan. Di ba? Dapat iugnay natin ang pangunawa natin dito. The medal is simply a visible sign of the inner devotion the wearer has to Mary and to her son Jesus. Yun. Hindi ko masuot-suot natin itong medal na ito ay nababaliwala natin si Jesus. To wear this medal, to wear the scapular, to recite the Holy Rosary, it means we adore, we praise, we glorify Jesus Christ. It is Christocentric. Christ-centered po yan. Dahil habang ating binararangalan ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang great creation sa isang magaling na artist. Halimbawa, shout out kay Paring John Blanco. Yan, napakagaling na artist po niyan. Magaling siyang magpinta. Ngayon ay nailaline naman niya yung sarili niya. Ini-extend naman niya sa pag-sculpture, no? Pag pinuri mo yan, hindi magagalit sa iyo ang Paring John ko. Pag halimbawa, binigyan ako halimbawa ni Paring John ng painting ng katulad ng pagbibigay niya sa kumparing Weldon ko na binigyan ng ibon na mabuti pa siya, sana all. At pag binigyan ako ng painting ng halimbawa, hindi naman ako maluho, Saint Clement tuloy. Ayun, sino ba yun? Yung angel, Saint Michael, the archangel, defend us in the battle, be our protection against the wickedness and snares of the devil. Kung binigyan ako niyan at sasabihin ko, wow, napakaganda. Ang ganda ng pagkakabanat mo nitong painting na to. Hindi naman magagalit sa akin si Jan. Hindi naman
maaasar yun eh. Ano ka ba? Tinupuri mo yan, hindi naman ako yan. Dapat ang galing kong pintor. Hindi. Pag pinupuri mo yung kanyang nilikha, pinupuri mo rin yung lumikha. Ganon din si Mama Mary. Perfect creation siya ni God. Kaya habang pinupuri niya, nabaparangalan natin ang ating Panginoon. Kaya hindi po kompetensya. Do not, sabi nga don't worry about too much loving, too much adoring Mama Mary. Dahil kahit ano pa mang pagpapakita natin ng pagmamahal sa Kanya, kahit ano pa mang ginagawa natin pagpapadama ng pamimintuho at paggalang sa Kanya, hindi po ito natin mahihigitan yung pagmamahal at pagkilala at pag-ibig ng Kanyang anak na si Jesus sa Kanyang inang si Maria. Kaya don't worry. Mahalin natin si Mama Mary. Huwag tayong mga matakot, mga born again. Mahalin niyo si Mama Mary. Mga Protestant. Yung dugo ni Mama Mary ang nananalaytay sa dugo ni Jesus na sinasabi nating salvation. Dugo ng isang tao. Kung hindi naging tao si Jesus sa pamamagitan ng Mama Mary, anong dugo ng Espiritu? Dugo ni Mama Mary. Practically, Kaya wag niyong itsatsapweran yung nanay namin. Now, a person becomes a member by wearing miraculous medal. Kapag, yun nga, you know the meaning of the medal itself, yung message, yun. Doon ka magiging member nun. Ngayon, meron pong mga tinatawag na rights po dyan. Kung gusto po natin talagang maisuot legally, legitly, tama ba yung may ganung English? May authentically na papasok tayo sa mga tinatawag na Roman rituals. May mga ginagawa po dyan. A person becomes a member by wearing a miraculous medal, okay? That has been blessed, kinakailangan blessed by a priest. Yan. Ulitin ko The medal, sacramental, this medal should be blessed by the priest. Pari lang dahil nagpakita si Mama Mary sa simbahang Katoliko. Nagpakita siya sa isang Katoliko. Kaya ang magble-bless nito ay dapat pari. Hindi kung sinong magbebenta diyan sa online, na ipapangalandakan, swerte, kaswertehan. Tigilan niyo ako. Swerte-swerte pa kayo. Hindi kami naniniwala sa swerte, naniniwala kami sa panukala ng Diyos. Kung ano yung ninanasa ng Diyos na maganap sa amin doon sa kanyang nais na maganap, yun. At walang swerte-swerte. Walang malas-malas. Lahat ay nasa ilalim lagi ng panukala ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang makakabuti sa mga taong tunay nagmamahal sa Kanya. All things, lahat ng bagay ay para sa ikabubuti ng taong nagmamahal sa Kanya. Yon. Blessed by the priest, it is fitting that the person wear the medal around the neck. Of course, it is desirable but not necessary that the person be invested in the medal by a priest. Yan. Pwede naman kung gusto mong parang may confraternity. It is desirable but not necessary. Pero ang mahalaga, blessed by the priest. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga anumang sakramental na sinasabi galing sa kung saan sang lugar yan at yan ay blines na kahit sa Italy, blines na kung saan sa si bebenta. Mali po yan. Anumang mga bagay na sakramental o any religious object na sinabi na blessed na kaya binabenta, agad nyo agad, i-reject nyo agad. Bakit? Hindi binebenta yung blessing. Magkakasala po tayo niyan. Simony po yan. Medal, kinakailangan blessed by the priest or delegated lay person using the approved rite. Pwede naman palang lay person. Basta gamit yung approved rite, the prayers of the church. She tells Sister Catherine not to fear at the foot of the altar. Yan, wag kang matakot, sabi ni Mama Mary kay Sister Catherine. Wag kang matakot basta ikaw ay nasa paanan ng altar. Dahil nandun ang presensya ng Diyos. Altar ng simbahang Katoliko ang tinutukoy dito.
we can obtain all graces sa altar ng simbahang Katoliko kung saan nandoon ang presence ni God, lalong-lalo na sa Blessed Sacrament. Kaya do not fear kapag nandoon ka. Kapag nasa tamang altar ka, altar na siyang hinihikayat ng ating ina, nandoon tayo. Doon tayo pumunta. Doon tayo manambahan, di ba? We can obtain all the graces we need to strengthen us for this mission. She wants us to be true witnesses and not just a passive wearers or distributors of the medal. Hindi negosyo lang, ha? Hindi yung parang pasikat lang. Mama Mary ako, suot ko ito. Tas mamaya kung saan makikita. Kaya, ano? Dapat may mapipinto ka magkasala, makapag-isip ka ng masama, hawakan mo to. Mama Mary, pray for us, pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Hail Mary, yun ang proper devotion. Hindi yung, sandali, gagawa ka ng kasalanan, alam mo mali, tago muna natin to. Tago muna natin. Para yung ano yun, para sa mag-asawa, ay, sandali, binata muna ako, tanggalin ko muna to. Wrong, no? Yung ang tinatawag po dito, not just a passive wearers or distributors of medals. She give us a very short prayer to obtain those graces. Ito na. Kapag may medal kayo nito, kalakip nito, wag niyong tatanggalin. Ito yung prayer na importante. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Again, O Mary, conceived without original sin, pray for us who have recourse to thee. Yun ang mensahe. Ito'y nakapaloob na siya ay ipinanganak. Ito'y nakapaloob na siya ay tagapamagitan. Yan ang Immaculate Mary. Yan ang ating Nanay Maria na nandyan sa medal na yan. So let us say this prayer with confidence and fervor in all our doubts, fears, and needs. Holy Mary's wish expressed in apparition is that all of her children wear a miraculous medal. Lahat yan, ninanasa ni Mama Mary to wear it with proper pangunawa, knowledge about the message of the medal. To fulfill this, Pope Pius, St. Pius X approved the purposes and statutes of the International Association of the Miraculous Medal on July 8, 1909. Its purposes are to render due honor to Mary Immaculate and to sanctify members through Christian formation and involvement in works of charity. So kapag suot mo na yan, sisikapin mo na, syempre, mamuhay bilang Kristiyano, no? Especially to the poor, the association is under the authority of Superior General of Congregation of the Mission and Daughters of Charity. Yan. At meron pang mga plenary indulgence kapag nagsusuot ka po ng medal na to. So yun lang po. You can also gain plenary indulgence on November 27, Feast of Miraculous Medal. Yan. Kaya nga po, isang napakagandang pagkakataon na even sa November 28, Feast of Catherine Labore, yung pinagpakitaan ni Mama Mary. Yan. Anniversary of the Association, August 22, Queenship of Mary. September 27, Feast of St. Vincent de Paul. Lahat po yan ay may kaugnayan doon sa naging kaganapang apparition ni Mary. At yan ay magandang panimula na bago dumating yung feast na yan, makapag-consecrate tayo, matry natin to imitate Mary. Yan. Gayahin natin si Mama Mary kung paano siya na naging mabuting unang Kristiyano, at tayo po ay laging i-consecrate natin ang ating sarili araw-araw sa Kanya. So yun lang po mga kapatid. O Mary, conceived without original sin, pray for us who have recourse to thee. Ad Jesum per Mariam.